Bakit ho, sa tingin niyo ho, bakit patuloy pa rin yung pagpasok nitong mga ipinagbabawal na paputok kahit na alam naman nating bawal? Maganda yung tanong mo sa iyo yan eh. Yan din yung isa sa challenge, no? Na kinakaharap natin, lalo-lalo sa ganitong klase ng advokasya. Kung bakit nagpapatuloy yung pagpasok ng mga ganyan mga pwede natin ikategorya talaga ng mga illegal na klase ng produkto, lalo-lalo na kumbaga impact naman yung ating mga regulasyon at mga polisiya. Malinaw naman, halimbawa na lang no, sa mga produkto, mga produktong pambata, yung mga batas na meron tayo ng tinatawag na Republic Act 10620, o yung Toy and Game Safety Labeling Law. Meron din po tayo yung Food and Drug Administration Act na kung saan sila po talaga yung pinakapangunahing ahensya na mga ngasiwa doon sa mga klase ng mga produktong pambata, lalo na kung may taglay ito ng mga nakalalasong chemical. Meron din po silang ugnayan with the Bureau of Custom para po doon sa mga pantalan natin na kung sakaling may masabat na mga produkto, madali po kagad na mai-coordinate. Ganon din naman, no? Meron din tayo ng Republic Act 7183 patungkol naman po doon sa pagmamanufacture, distribution, use and sale, no? Lalo na ng mga firecrackers and fireworks. Iyon po yung nakakabahala dahil sa gitna po ng mga batas na meron tayo, meron pa rin pong patuloy na nagmamanufacture nito, patuloy na nagbebenta. Kailangan po talaga ng masanay, intensify po talaga yung efforts ng ating mga regulatory agencies.